Nalaman ko may cancer ako noong 2001. Nasa Amerika kami noon ng mama ko, siya yung may sakit. Unfortunately, for me, ako pala yung may sakit, hindi siya. So, yun nga, natuklasan ko na may cancer ako, stage 2 siya. Siyempre, when you discover you have cancer, natural na magpapakimo, magpaparadiation, lahat yun ginawa ko. Pagkatapos, isa sa matinding side effect ng chemotherapy is bumabagsak yung immunity sa katawan mo. So, talagang prone ka sa sakit and everything. Doon ko na-discover yung barley. Nag-internet ako, nagre-research ako sa internet. Doon nakita ko, nabasa ko doon na meron palang produkto na tinatawag barley, young barley grass, na nakaka-natural, nakakabalik ng immunity sa katawan. So, nagpabili ko sa Amerika, locally, tinry ko. Yung recovery period ko nung first chemotherapy ko na tumagal ng 21 days, naging 4 days lang nung pangalawang chemo ko na. So, sa sobrang believe ko sa product, yun, nag-research hanggang sa everyday ko na siya tinake. Sabi ng mga doktor ko, hindi na daw ako magkakaanak ulit pagkatapos ko magpa-chemotherapy dahil nga sa sobrang toxic ng mga drugs ng chemo, masisira na daw yung ovaries ko. Hindi na ako magkakaanak ulit. Pero dahil sa pag-take ko ng barley araw-araw, after 3 years nakalipas, bumalik yung menstrual cycle ko, nagkaanak ako ulit. So, parang lahat ng sinabi ng mga doktor ko na imposible na mangyari, nabaliktad ng barley, naayos yung sistema ko, nagkaanak ako ulit, Eva. Ngayon, meron akong 4-year-old na anak na lalaki. So, and every day, hindi ako nagpa-vitamins, hindi ako ang tawag doon yung maintenance meds, wala akong tinitake na gano'n. Tinitake ko lang talaga barley, araw-araw. So, syempre, kahit paano, tao lang naman ako, hindi ko naman sasabihin na kahit kailan hindi ako nagkakasakit. Pero, magkasakit man ako, ina-up ko lang yung dose ng barley, nakukontra siya kaagad. Pag masama ang pakiramdam ko, dodoblihin ko yung tinitake ko ng barley dose, kinabukasan okay na ako kaagad. Ganun, hindi ako nag-antibiotics, yung mga drugs na binibigay ng mga doktor, hindi ko siya tinitake. Barley lang. Exclusive. 2009, habang sila'y naninirahan sa Amerika nang madiagnose si April Boy Regino na may prostate cancer. Na sinabi ng doktor na lalaki, yung unang lalaki, sabi niya, prostate cancer yan. Tapos syempre natakot na ako, cancer eh. Sabi ko, paano kaya yun? Nayanig ang pamilya ni April Boy sa dumapong karamdaman sa singer. Mami ko, kapatid ko, umiyak kami dahil nga si daddy hindi naman namin expected na magkakaroon ng prostate cancer. So, pagkatapos po, lagi po nalulungkot, tas dasal ng dasal para lang kung ano man ng sana bigyan ng miracle ni God na gumaling si dad. Parang na ako nun, hindi na ako makakain. Talagang iniisip ko, parang torture sa'yo eh, di ba? Siguro sabi ko hanggang ilang taon na lang, hanggang 50, hanggang doon lang buhay ko, mamamatay na ako. Alam ni April Boy ang pangarap ni JC na maging singer, kaya kahit may sakit, nagdesisyon siyang umuwi sa Pilipinas noong nakaraang taon. Gumawa ng album sina April at JC na walang nakakaalam ng karamdaman ni April Boy. Sa pangarap niya maging singer, di ba? Sabi ko, sige, bago ko mamatay, palagay ko, uwi muna tayo sa Pilipinas. Tapos, para matupad yung pangarap mo maging singer ka. Si JC naman, kahit pinanghihinaan ng loob, ay pilit pa rin hinihikayat ang ama na lumaban sa cancer. Sabi lang lagi namin kay dad na hindi namin matanggap na ganun nga. Sabi namin na laging may pag-asa pa. Sa ngayon, naniniwala si April na controlled na ang kanyang prostate cancer. Pinagaling daw siya ng isang herbal drink na gawa sa barley. Gumaling na ako. Sa dati, alam mo, pagka may prostate cancer ka, wala na, parang ka na, impotence ka na. Ngayon,
okay na naman. Bumabawi raw ngayon si April sa pagkain at hindi tumitigil sa pag-inom ng kanyang food supplement bilang patuloy na paglaban niya sa cancer. Hello, si Janet Cabrillo, 32 years old. Ugong Mindoro. Lumabas ako dito sa Manila dahil nagpagamot ako sa amin sa Mindoro na nagkaroon ako ng sakit na sabi, tumor and cancer daw. Nalaman ko dito sa Manila, sa PGS na yung sakit ko na cancer is stage 4 na daw, sabi ng doktor. Sabi niya, tatanggalin na daw niya yung aking mata, yung cheekbone, in yung aking alang-alang. Pero hindi ako nawala ng pag-asa dahil higit pa akong, sabi ko gagaling ako. May isang lumapit sa akin yung tita ko na sabi niya may gamot daw siya na para inumin ko para sa kagalingan ko. Yung Santi Pure Barley. Tapos nun, nag-take ako nun, una yung capsule. Nag-take ako niyan, umaga, 2 capsule in morning. Tapos may lumabas dito sa aking ilong na may dugo na may para siyang nana. Yun. Lumabas siya sa ilong ko nung uminom ako nito, capsule. Sabi ng tita ko, sabi ng kapatid ko, siguro tita, mas maganda yun. Sabi, meron pa kaming mas maganda yung powder. Ito yung powder na tinitake ko dahil sabi nila, kailangan daw i-make a dose ko. Dahil ngayon sakit ko, cancer stage 4. Tapos nung tinake ko siya, morning and evening ko siya tinitake. Tapos tuloy-tuloy lang yung inom ko, umaga, hapon. Ito na lang pinagpatuloy ko. Wala namang binibigay yung doktor ko na ibang gamot, kundi ito lang yung ininom ko. Napang ko sa sarili ko na nagkaroon ng magandang improve yung itsura ko ngayon. Nawala yung nararamdaman kong mga sakit-sakit, pati yung okay na yung mata ko yung naging okay na. Dahil dito sa Santi Pure Barley. Nagpapasalamat ako. Binigyan ako ng Santi Pure Barley na maganda para marugtungan yung pangalawang buhay ko. Morning! Welcome to Sun International. Nandito kami ngayon para interviewin o usapin ang isa sa mga prominenteng kwento dito sa Barley. Kasama ko namin ngayon si Janet Cabrillo. Hello, Janet! Galing pa siya ng Mindoro para magkwento kung paano nakatulong ang Pure Barley Pure sa kanyang naging karamdaman several months ago. Ito may sa head office at dinalaw tayo ni Miss Janet. Kamusta, Miss Janet? Okay naman po. Okay na yung pakiramdam ko. Naging maayos na yung mukha ko, pati yung mata ko. Yung Pure Barley ko talaga napakaganda sa kalusugan. Alam mo ba kung kita na-meet ngayong araw? Kilala na kita sa picture namin, sa presentation namin, nakita namin yung mukha mo Kaya kanina, nung pumunta ako rito, akala ko, kanina artista ka, imagine mo yun. Siguro, Ben, mas maganda tanggal natin yung kanyang eyelash para mas makita yung pruweba. Kasi alam niya lagi yung nagkakatuwa at pag yung paper niya doon, makagamusta namin. Sabi, para daw yung si Margarito nasuntok ni Manny Pacquiao. Talagang malaki yung bukol dito, luwa yung mata. Imagine, yung natutulong ng kawalan ng resources, na nagiging creative tayo para makawalan solusyon. Kung mayaman to, tinatanggal ang mata nito. Buti na lang, Janet. Meron tayong Santi Barley Pure at Pure Barley. Diba? So ngayon, kamusta ka na? Okay naman po, malakas na. Hindi na nakakaramdam na sakit ito sa aking mga sinabi ng doktor ko na cancer daw po, na stage 4 daw po. Wala nung uminom ako ng Santi Pure Barley. Paano ba ito